December 5th, Tuesday, Dark and Light Side of Life. Alamin natin, no? Sa unang Martes ng Disyembre. Saan ba galing ang mga problema natin? Oh, di ba? Baka kasi, yung iba hindi nyo alam, no? Kung anong nangyayari, kung bakit kayo minamalas buong taon or buong buhay nyo. Di ba? At dito, malalaman din natin, dapat, kung sumunod ba tayo sa mga na tinuturo sa atin ni universe, ano ba kaya ang nangyayari or mangyayaring kagandahan or kabutihan. Dito, unang baraha sa mga pagkakamali. Diyos ko. Kahirapan, third party, at sakit. Pangalawa, yung mga pangarap na ura-urada. And pangatlo, eto, napaka daming mensahe. Okay. So, siguro, kasi yung una is Five of Pentacles. Five of Pentacles represents poverty, no? Yung mga kahirapan sa kalusugan. At ito din yung isang dahilan nung kung sa relasyon mo naman ihahalin tulad, may third party or may isang tao na or may mga tao na kahati, di ba? It's either sa relationship, sa pera or sa mana or sa everything. And then dito kasi sa gitna, no, yung gusto mo lagi ang matutupad, yung gusto mo lagi ang masusunod. At ito yung pinaka mabigat kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na gano'n, yung gano'n yung state of mind mo na ayaw mong makinig sa opinion ng ibang tao, ayaw mong makinig sa mga suggestion ng ibang tao. No, sa tingin mo kasi yung decision mo laging tama. Sa tingin mo kasi kailangan ikaw dapat ang masunod, di ba? Hanggang sa dumating yung mensahe dito ni universe. Kasi this is the Page of Pentacles. Mensahe ni universe na pagdating sa finance mo, kailangan mong manigurado. So, huwag kang waldas ng waldas, huwag kang bigay ng bigay, gastos ng gastos. Dapat, para sana hindi ka magkaroon ng problema, no? Bago mo yung pera mo, pag-isipan mong mabuti. Ito yung mga pagkakamali mo. So, these are your mistakes sa buhay. These are your maling mga diskarte sa buhay. Ito yung mga maling pananaw. So, tignan natin dapat ano ba yung sequence. Diba? Nine of Wands. And number 2. The Moon. And the 3. And the third one. Ito, Queen of Cups. Kasi ito, no, yung Nine of Wands kasi, ito na yung punto na parang pagod ka na, hopeless ka na may matutupad pa, hopeless ka na makapag-asawa ka, may kasal ka, maka-abroad ka, magkaanak ka, di ba? Tapos, ano pa doon dagok na yan sa paghihintay mo. Yung mga tao pang nakikialam, yung mga tao na nagiging additional stress sa buhay mo. That supposedly, kung kaya mo itong panghawakan, kaya mong i-manage, siguro, no, hindi ka na mahihirapan pagdating sa isang relasyon, sa isang pagkakataon, sa isang negosyo, sa isang goal mo. Ganun lang dapat yun. Kasi, stability. Ito na yung sinasabi mo na, halimbawa, gusto ko lang magkaroon ng sapat na source of income ngayon para mabayaran yung bills ko. And you keep on asking God, you keep on praying every day, every night. Minsan nga halos oras-oras nagdadasal ka, di ba? And then magtataka ka, bakit araw-araw nagdadasal ako? Bakit linggo-linggo nagsisimba ako? Bakit ganito? Halos nagtitirik ako ng kandila sa umaga, kandila sa gabi. Pumupunta naman ako, nagpapasalamat ako, gumagawa ako ng kabutihan, gumagawa ako ng charity works. 'Di ba? Pero bakit ang bagal at ang dami kong problema, tambak? Bakit ganito, ganyan? May nakalimutan ka kasi sa sarili mo.
bago ka mag-isip para sa ibang tao, para sa sitwasyon ng ibang tao, sa mahal mo, unahin mo sarili mo. Tanungin mo sarili mo, ano ba yung bagay na hindi mo kayang tanggapin? Halimbawa, nagkahiwalay kayo. Hindi mo tawag nito, hindi mo matanggap na may tao na iniwanan ka at pagkakamali mo, ugali mo, ikaw yung dahilan kaya ka iniwan. Hindi mo alam na iniwanan ka na ng kaibigan, or sabihin natin, hindi mo natanggap yung desisyon ng kaibigan mo dahil doon sa sitwasyon na yon, di ba? Ngayon, sa dami ng mga problema mo, hindi siya masolusyonan kasi hindi mo tanggap ang sarili mo. Hindi mo kayang tanggapin yung sarili mo mismo, hindi mo kayang mahalin. So, ibig sabihin, hindi yan nakaka-recover. Kasi talon ka lang ng talon ng sitwasyon, hindi mo kayang harapin, hindi mo kayang tapusin yung naumpisahan mo. Ganun lang dapat. Okay? I hope that you learned a lesson from it. Thank you.